Inubog sa iyo, dalisay na aral, naunawaan, kalooban mong banal. Katotohanan mo'y aking isisigaw, pananampalataya ko'y ipaglalaban. Magandang araw sa inyo, kapatid. Welcome sa ating programang GT or God Teaches. Ang Diyos ay nagtuturo. Na ipaglingkod sa inyo ng Diyos mismo sa pamamagitan ng mga taong kamanggagawa niya sa pagturo. Ito po ay si Bangelo de Cristo. At samahan nyo akong sa isang oras. At ang paksa natin ay ito. Does God teach to kneel and pray, lumuhod at manalangin? Tinuturo ba ng Diyos to the religious images, sa mga relihiyosong imahe o icons? Yun po ang paksa natin. Sa John 8:6-45, it is written in the prophets, Israelite prophets, written by Apostle John, Christian apostle, na ito'y propesya matupad. This shall be all taught directly by God Himself. Katulad ng mga apostol at mga propeta. Tayo rin ho ngayon, taught by God Himself. Every man therefore hath heard, nakinig sa Diyos, turo ng Diyos, at natututo sa Ama na Diyos, kamit unto me. Mapunta kaya tayo kay Hesus Kristo na kanyang anak, ang Ama magturo sa atin. At ang ituro ng Ama, yun ang mga sinusulat ng mga propeta at mga apostol na tinuturuan ng Ama din at tayo ngayon. Ang nagturo sa kanila noon, ganun din ang magturo sa atin ngayon sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Ama. Na mababasa sa 14:26 of John. Buong katotohanan galing sa Ama, hindi sa tao, hindi sa mga anghel. Sa Ama mismo magturo, Espiritu Santo, lahat ng katotohanan. At may aklat ang Ama ngayon sa in this biblical generation. Yan po ang aklat ng Ama. Siya ang magturo sa kalaliman ng kanyang aklat. Walang makaunawa sa Ama sa kanyang turo kung wala ang Ama mismo magturo sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. May aklat. 34:16 of Isaiah. At siya ang magtuturo. Magpaunawa sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Walang ibang magpaunawa sa atin. Hindi tao, hindi mga anghel, kundi ang Ama mismo sa kalaliman niya.
sa pamagitan ng Espiritu Santo ipinadala sa atin. Tayo ipinanganak ng Ama sa pamagitan ng kanyang Espiritu Santo. 3:5 of the book of John. At siya ang magtuturo, ang Espiritu ng Ama. Sa 1 Corinthians chapter 2 verse 11 to 16. Kaya kasama natin ang Ama. Ang Ama ang nangunguna sa atin sa pagturo sa pamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Kasama natin tayo po ay kamanggagawa ng Ama na ipinanganak sa kanyang Espiritu Santo. Gamitan natin ang biblical at legal na ating napag-aralan. Legal. Hindi theological, hindi philosophical. Even ang philosophy, pinagbawal ng Diyos sa atin. Kasi ang philosophy, salita lang ng tao, hindi po salita ng Diyos. Hindi po turo ng Diyos ang philosophy. Turo lang po ng tao. By the definition, philosophy is the study of human wisdom. Human wisdom. Hindi God's wisdom. Makamundong karunungan, hindi makalangit na karunungan. Yun po ang philosophy. Sa Colossians 2 verse 8, pinagbawal ng Diyos mismo base sa kanyang turo. Expressly, maliwanag, self-evident, no need for explanation. Because it is self-evident. Evident. There is no room for interpretation. Wala sa mga apostol at mga propeta nag-aral ng theology. They are not theologians. Especially God is not a theologian. He is the revealer, tagapagpahayag ng kanyang turo. Hindi siya nag-aral sa seminary. Tayo ngayon ay mga Kristiyano. Kristiyano, mga anak ng Diyos, pinanganak sa Espiritu Santo, nanahan sa atin. 14 verse 17 of John. Pinanganak tayo ng Diyos. Sino ang magturo sa mga anak? Ang Ama mismo sa magitan ng Espiritu Santo. Na binasa natin kanina. Kailangan tayo matuto sa Ama. Tayo makinig sa Ama. Ang tabagturo lang natin, hindi tao, Ama mismo. Makinig tayo sa Ama at dapat tayong matuto sa Ama, hindi tao. Maliwanag. Ipaliwanag mo ngayon sa literal, legally. Pati korte naniwala dito. Yun ang interpretation ng korte. Hindi liberal. Literal. Kahit abogado nyo, mga judges nyo, mga chief justices nyo, mga justices nyo, tanungin nyo. Mga law student, tanungin nyo. Mga Katoliko. Natuto tayo sa Ama. Hindi sa tao. Sa Diyos tayo matututo. Hindi sa tao. Bilang iglesia ng Diyos, o mga anak ng Diyos, yun ang ibig sabihin. Tinatawag tayo ng Diyos para maging anak, yun po ang iglesia. Mga tao, mga banal na tao, yung tinatahanan, binabahayan, naging templo ng Espiritu ng Diyos. Colossians 2:20 to 21. Basahin nyo. Sa Isaiah 34, verse 1. Come, halik kayo. King James po ang ating basihan ngayon. Come, halik kayo. Mga bansa, mga bayan, nations, mga bayan, ang bansa, countries. Mga bansa, countries. Ang mga bayan, ang nation, mga tao. Ang countries, yun mga place. Ang bayan, mga tao. Nations ang ibig sabihin sa English. Come you nations, maraming bansa, maraming bayan, maraming bansa. To hear, makinig kayo mga bayan, mga tao. Hearken, makinig kayo at susundin. Yun po ang ibig sabihin sa hearken. Makinig at susundin. Natin ang Diyos, hindi tao. You people, mga tao, let the earth, buong planetang earth. Ikaw ba'y sa Pluto? Ikaw ba'y alien? Sa earth, sa mundong ito, makinig ka sa Diyos. And all that is therein sa mundong ito, napaloob sa mundong ito, makinig sa Diyos. Sa utos ng Diyos sa iyong susundin. Kung ano ang gusto ng Diyos, makinig ka. The world and all the things, lahat ng mga tao that come forth from the world, na umiira sa mundong ito,
Lahat. Yun ibig sabihin, ang Diyos lang ang pakinggan ng lahat. Ang Diyos ngayon ay tumatawag na. Noong unang panahon, hindi makatawag ang Diyos kasi wala pa kasing aklat niya. Ituloy natin sa 16. The same chapter. Ito ang sabi ng Diyos sa ating pakinggan, mga bayan, mga bansa, dito sa planetang Earth, sa mundong ito. Sabi ng Diyos, seek out the book. Hanapin nyo ang aking aklat, the book of the Lord, the Father, makalangit na Diyos. Unread, isang aklat lang pala. No one of this shall fail. Wala sa mga ito ang nagkukulang. None of them, none shall want hermit. Hindi na kailangan ng kasamang mga aklat. Hindi na kailangan ng history books. Hindi kailangan ng Diyos ang salita ng tao, ng Wikipedia, ng Google, at ano pa. For my mouth, ang turo ko, ang aking bibig, had commanded. Ang bibig ng Diyos, hindi bibig ng tao, hindi bibig ng anghel, na mga nilalang lang. Ang manlalatang, bibig ng manlalalang na Diyos. And His Spirit, Holy Spirit, it gathered them. Remember, God is teaching with His Holy Spirit to the apostles and the prophets. Sa 2 Peter 1, chapter 1, verse 19 to 21. At ito ring Espiritu Santo mag-ipon ng kanyang turo na sinusulat ng mga propeta noong unang panahon para mabasa natin sa bagong panahon ngayon, lalo na sa Pilipinas. Nakarating ang aklat dito, 19th century. Noong una, doktrina Kristiyana lang pang 15th century, na una pa ang Muslim at Hinduism sa Katoliko. Ang Espiritu niya ang nag-ipon. Ang Diyos mismo ang nagturo at nag-ipon ng kanyang aral sa loob ng maraming siglo na sinusulat ng maraming propeta at mga apostol sa iba't ibang panahon. At ang kahuli-hulihan sumusulat ang mga apostol na pinapaniwalaan ng Kristiyano, lalo na si Lucas na Grego at si Marcos at saka si Jude. Sabi ng Diyos, walang kulang, hindi na ngailangan ng kasama. Sabi ng Diyos, pagtuturo sa atin. Sinusulat ng mga propeta at mga apostol na unang tinuturuan ng Diyos ng mga Israelita. Yun ang ating pamantayan. Huwag tayong mag-iba kahit gaano ka pa karunong, kahit anghel ka pa, sumunod ka sa patakaran ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, sa will of God. May aklat na. Ang magtuturo ang Diyos mismo. Ang magpaliwanag ang Diyos mismo. Ang Diyos ang iyong tanungin. May aklat na ho ngayon. Wala nang propeta nakaalam sa Diyos. Wala nang apostol. Tinuturuan siya ng Diyos. Wala na. Hindi tayo propeta. Hindi tayo apostol. Pero, kung sino nagturo sa kanila Espiritu ng Diyos, ganun din ang magpaliwanag sa atin ngayon. Hindi na iba. Ang diferensya, mas lamang tayo, may kumpleto na tayong aklat ng mga propeta at mga apostol. Ang Diyos ang tatuningin. Sabi ni Apostol Santiago or James sa English. So James 1:5 to 7. If any of you lack wisdom, godly wisdom to, hindi human wisdom ito ang ibig sabihin. Makalangit na karunungan sa Diyos na galing, sa Ama. Let him ask of God. Hindi sa tao, hindi sa anghel. Ang Diyos mismo ang iyong tatanungin, yung Ama mismo ang tatanungin. Kung nagkulang ka ng kanyang karunungan. Kasi kailangan natin ang karunungan ng Diyos para mabuhay tayo sa kanyang, ano ang gusto ng Diyos. Ano ang mali sa kanya at ano ang tama para sa kanya. Karunungan ng Diyos ang ating susundin. That give it, humingi na mabigay sa inyo liberally or abundantly. Masagana magbigay sa inyo. Hindi to ibinibenta ng Diyos. Hindi to itinitinda ng Diyos sa atin. Ito'y binibigay lang ang kanyang karunungan. Ang karunungan ng Diyos magbigay, ang Diyos ang tagapagbigay sa atin that He is the great provider of everything.
especially na knowledge about God. Malalalim ang karunungan ng Diyos, siya ang tagapagbigay. And it shall be given to him. Kung humingi ka, bibigyan ka sa kanya, sabi ng Diyos kay Apostol Santiago or James. But let him ask in faith. Magtiwala ka lang sa Diyos. Sa Ama mismo, ang Ama ay iyong pagtiwalaan nang bibigay sa iyo. Magtiwala ka, maibigay sa iyo. Sa kanyang karunungan. Nothing wavering, walang duda. Magtiwala kang buong-buo. Buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, buong espiritu mo, buong laman mo, buong isip mo. For he that wavereth is like a wave of the sea. Para ka lang alon pag nagdududa ka. Driven by the wind and tossed. Ikaw ay inaakay lang ng hangin. Sabi ng Diyos mismo. Para ka lang alon. Sabi ng Diyos. For let not the man think. Huwag mong isipin. You shall receive. Makatanggap ka anumang karunungan galing sa Diyos. Kung magdududa ka, yun ang sagabal sa iyo. Huwag ka lang magduda, ang Diyos ang magturo sa iyo. Ang nagpapatanong pa, nakasulat sa lahat ng bersyon ng Catholic at Protestant version. Ang Diyos ang tatanungin. Hindi pastor, hindi propeta, hindi apostol, hindi evangelista, hindi spiritual teacher. Ang Diyos ang magtuturo sa inyo. Siya ang nagsasabi, huwag kang madududa sa Diyos. Ang Diyos ang magtuturo sa iyo. Kasi ang aklat na ating binabasa, aklat ng Diyos. Yun po ang turo ng Diyos ng unang panahon sa mga Israelita sa pamagitan ng mga propeta at mga apostol. At sa buong mundo ngayon, may aklat na nagkakalat sa iba't ibang panay ng mundo. In different version na may translation na sinusulat ng apostol at mga propeta. Out of the 7 billion total population, 5 billion buyers sa aklat ng Ama. Ang bumibili ng aklat ng Ama. Second is Sancho. 2 billion. Nagkalat na iba kahit sa Bicol, sa Bisaya, sa Pilipino, at iba't ibang lingwahe, may version na. May translation na, may salin na. Ikaw lang ang hinintay bumasa dito sa planetang Earth, sa mundong ito. Bakit hanggang ngayon hindi po pa rin binabasa? Ikaw ay may problema. Ibang aklat ang iyong basihan. Katikismo na. Isa lang ang aklat ng Diyos, sulat ng mga propeta at mga apostol, hindi mga theologians. Mahirap bang paniwalaan? O ikaw lang ang mahirap? Maniwala sa Diyos. Duda ka. Nagtiwala ka sa tao. Ayaw ng Diyos magtiwala sa tao. Ang Diyos lang ang iyong pagtiwalaan. Pati mga hari sa Israel, kasulad ni David, katulad ni Solomon, nagtiwala sa Diyos. Sa katalinuhan ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos. Nakasulat. Sa Psalm 56 verse 11. And in God, sa Diyos magtiwala ka pa sa tao pa. Sa lahat ng bagay, sa Diyos ka magtiwala, lalo na sa relihiyon. Manalangin ka palagi sa Diyos. Ang Diyos ang iyong pagkatiwalaan. Sa Diyos, higit pa sa lahat. Higit pa sa tao, higit pa sa angel. Magtiwala ka lang sa Diyos. Nakaalam ng lahat. Makapangyarihan pa sa lahat. In God, I put my trust, sabi ni David, na hari ng Israel, na ama ni Solomon. I will not be afraid what man can do unto me. I believe in God. I pray always to God. Ang magawa ng tao, walang kwenta sa Diyos yun. Ang magawa ng Diyos ay hindi mahadlangan ng tao. Kung may awa ang Diyos sa iyo, magtiwala ka lang sa Diyos. Yun lang kailangan. Magtiwala ka sa Diyos. Pag Diyos ang iyong tinitiwalaan, alam na alam ng Diyos kung ano ang iyong puso. Nagtiwala sa Diyos sa lahat ng mga bagay. Lalo na sa relihiyon. Magtiwala ka lang sa Diyos, hindi sa tao. Mga religious minister ngayon, huwag kang maniwala sa pare at pastor ngayon. Hindi na kailangan ng pare, hindi na kailangan ng mga pastor ngayon. Ngayon, nagturo sa atin. Wala nang kailangan pare na Katoliko
Wala nang pastor na mga protestante magturo sa atin ngayon. Tayo ngayon ay anak ng Diyos. Ang magturo sa atin ang Ama mismo. Ang Ama magturo sa lahat. Sabi ng Diyos mismo. Sa lahat na sa planetang Earth, siya lang ang pakinggan. Siya lang ang paniwalaan. Siya lang ang sundin ng lahat ng mga tao at lahat ng mga anghel. Sino pa ba? May Diyos na pakinggan at Diyos ang susundin. Pag sinabi niyang may turo siya, yun ang ating susundin. Pag wala siyang turo, huwag nating dagdagan. Bawal po sa Diyos. Magdagdag ng salita ng Diyos na salita ng tao at salita ng anghel. Bawal po sa Diyos. Baliban ng kung kayo rin ay Diyos na rin. Na kailangan sundin, paniwalaan at sundin. Katulad ni Satanas. Siya ang ama ng kasinungalingan. 43 to 47 of the book of John 8. Pasensya na kayo kasi may bulol-bulol ako dahil sa mild stroke. Anyway, sa Isaiah 32 verse 1 to 5, ang mga bulol-bulol, kinakasangkapan ng Diyos, mga ngaral din. Humukom din at makipaglibati din. Pati mga angel hukuman na kumalaban sa salita ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santong nanahan sa atin, mga anak ng Diyos. Na may Espiritu Santo. Yon ang totoong mga anak ng Diyos, mga Kristiyano. Na Diyos lang ang pinapaniwalaan kung saan nang galing ang Espiritu Santo. Diyos lang, hindi tao, magturo sa atin ng relihiyon. Sino pa ba? Tao ba magturo sa atin ng relihiyon? Kanino nang galing ang dalisay ng relihiyon? Sa Diyos mismo, na Ama ni Kristo. Diyos na Ama ni Kristo, Ama natin. Lahat, mga ipinanganak ng Diyos sa kanyang Espiritu Santo. God teaches, nagturo ang Diyos. Sa James chapter 1 verse 27. Yan po ang basihan. Pure religion, ang dalisay, ang malinis na relihiyon. Galing sa Diyos ang salitang relihiyon. Galing sa Diyos, hindi galing sa tao. Mabasa natin ngayon. Ang relihiyon. Yun po sa Greek, triskia. Religious observance, yung ginagawa mo pagsunod sa Diyos. Yun ang religious observance. Religious observance. Triskia, from Greek. Hindi religare. Hindi religare Latin. Hindi po yun. Reconnection, religion. Ito yung religious observance. Yun ang tamang translation sa Latin. Sa Greek. Mali po ang Roman Catholic Church, ang kanilang interpretation. Hindi naman sila sumusulat dito. Si Apostol Pablo, si Apostol Santiago or James, ang sumusulat, Israelita, hindi Romano. Iniiba na ang pagkasulat. Ito ang totoo. Yun po ang triskia, hindi po religare. Religious observance. Yung sumusunod ka sa salita ng Diyos. Ang Diyos ang iyong sinusunod. Ang Diyos ang iyong pinapaniwalaan. Yun po ang faith. Faith in God. Observance of the words of God. Yung sinusunod. Hindi tao. Undefiled. Walang dungis. Walang mali. Ang malinis sa mata ng Diyos, hindi marumi. Hindi makasalanan. Malinis, banal. Before God. Before God. And the Father. Yun pala ang God natin. Yun pala ang Father. Si Kristo ay Diyos din, pero anak. Sa chapter 1, verse 1 to 3 of the book of John. Ituloy natin. Ito is of the Father. Defiled, pure religion. Banal na religion. Holy religion. Ibig sabihin. Kasi banal ang Ama. Ang Ama ay holy. So, we have a religion. Paano ang banal na religion? To visit the fatherless and the widows. Mga membro na walang asawa na, balo na, nakaabot na sa katandaang edad, hindi na kailangan tulungan. Mga batang walang ama,
Hindi pabayaan ng iglesia ang totoo. Mga anak ng Diyos. Sabi ng Diyos, yun ang malinis sa Kanya. And to keep themselves spotted around the world. Ano ang spotted? Huwag dumihan sa mundo ito. Hindi magkasala. Para hindi magkasala, sumusunod sa Diyos. Kung sila ba'y sumusunod sa Diyos o hindi. Kailangan silang dalawin, tulungan sila sa iglesia, sa buong mga anak ng Diyos. At aralan din sila na baka naligaw na sa mundong ito. Sa salita ng Diyos ang aral na ating mababasa ngayon na sinusulat ng mga apostol at mga propeta. Sabi ng Diyos. Hindi lang to si Santiago ang nagsasabi. Hindi lang, mga utos ng Diyos. Isa lang po itong halimbawa ang kanyang sinusulat. Mga utos. Maraming utos na sinusulat si Santiago at maraming utos ang mga apostol. At hindi lang apostol, hindi lang. Maraming apostol, pakinggan natin. Sabi ng Diyos. Isa ang nagtuturo sa kanilang mga apostol, ang Diyos mismo at mga propeta. Nakasulat sa 2 Peter 3 verse 1 to 2. The second epistle, sulat ni Pedro, turo ng Diyos mismo sa kanya. Beloved, mga Kristiyano sa nung unang panahon, I now write unto you, in both which I stir up your mind para gigisingin ang iyong isipan. Paalala sa inyo ang aking sinusulat. Para huwag niyong makalimutan. Kaya mas sinusulat. Para huwag makalimutan. That you be mindful of the words. Alalahanin niyo ang mga sinasabi ng mga propeta. Ano tong words? Words of God. Mga salita ng Diyos na sinasabi ng mga propeta. Ang propeta at mga apostol, yun sila ang kinakasangkapan para ang Diyos magsalita sa kanila. Matthew 10, verse 20. Sila ang kasangkapan ng Diyos magsalita sa mga tao. Ang salita ng Diyos ang kanilang dala-dala. May Espiritu Santo sila. Nagsasalita mula sa Diyos ang Espiritu Santo ng Diyos na Ama. 3:34 of the book of John. Tuloy natin. That you may mindful of the words spoken by the holy prophets. Yun pala mga banal. Sa mata ng Diyos, holy. Sabi ng Diyos. Isinusulat ni Apostol Pablo. And the commandments of the holy apostles. Holy ang mga apostol. The commandments of God. The words of God by the prophets and the apostle, and even the commandments of God by the apostle. We are no longer bound by the commandments of God through the prophets, but by the apostle, the Christian apostle. That is the commandments we have to follow now. Yun po ang New Testament of our Lord, the Father, and our Savior. Ang utos galing sa Ama, ang mga salita galing sa Ama. Hindi galing sa anak. Ang anak ay sugo lang ng Ama. Katulad ni Hesus Kristo. Na tinuturuan ni na Ama. Nakasulat sa 8 verse 28 of the book of John. Ang Ama nagturo sa kanya. Hindi tao. So, hindi lang isang apostol, nag-utos sa atin. Hindi lang si Santiago, si James. Palahat ng mga apostol, sabi ng Diyos. Yun ang dalisay na reliyon. Kasi sa batas, sa legal, i-interpret mo buo. Aklat ang natatanggap natin. Aklat ang sinasabi ng Diyos sa ating basahin. Hindi isang sulat lang ni Pablo, hindi lang sulat ni Santiago. Yun ang lang sulat ngayon na tinatawag ng unang panahon na banal na kasulatan, Holy Scripture, sa 2 Timothy 3 verse 14 to 17. Yun po yung aklat na ngayon. In these modern times, mababasa natin ngayon, pati sa Pilipinas, sa lahat ng version ng Katoliko at Protestante. At maliwanag na sinasabi sa atin, yung makinig sa salita ng Diyos sa mga propeta at salita ng Diyos, mga utos ng mga apostol, galing po lahat sa Diyos. Ang kanilang nalalaman, ang kanilang salita, ang kanilang utos, galing po lahat sa Diyos. Mga apostol ngayon. Noon, sa Israel, yun po ang Israel na batas. Mga propeta, sinusulat ni Moses.
Yun ang susundin ng mga Israelita. Hindi lahat. Mga hintil po lahat. Israelita lang. Yun ang batas na susunod ng mga Israelita. Pero ngayon, Israelita at hindi Israelita sa buong mundo, batas ng mga apostol na mga Israelita. Hindi mga Romano. Hindi mga Latin. Hindi mag-umpisa sa Latin. Kasi sabi ng Diyos at sinasabi ni Pedro, manggaling sa Israel, hindi sa Roma, sa Israel at hanggang sa mga hintil. Ang salita ng Diyos, ang aral ng Diyos, ang turo ng Diyos na kailangan natin matutunan. Kaya ngayon ay nakumpile na, naipon na. Ang mga sumusulat, mga Israelita, mga apostol at mga propeta. Basahin natin sa Jess ng Gawa 34 to 35 para maiwasan ang filosofiya. Bakit? Ang filosofiya kasi, yun po ang mag-replace sa nakasulat. Kaya bawal na bawal ng Diyos yun. Noong unang panahon pa, sa panahon ni Pablo, Colossians 2:8, bawal ang filosofiya. Sabi ng Diyos, ibig sabihin, hindi gumagamit ang Diyos na filosofiya na perverse. Kalaban ng Diyos ang filosofiya. Maraming talata, kukuha lang tayo ng kapirasong talata. Dahil sa oras, kukulangin tayo. 34 to 35 of the Acts chapter 10. To 36. Sabi ni Pedro, then Peter opened his mouth and said, may espiritu po ng Diyos si Pedro. Apostol po siya. Of truth, I perceive with the Holy Spirit that God is no respecter of person. Wala siyang pinipili, hindi lang Israelita, pati hindi Israelita. But in every nation, lahat ng mga bayan, hindi lang Israelita, in every nation, he that feareth, natatakot sa Diyos, ang Diyos ang kinatatakutan, sumusunod sa Diyos. Kung ano sabi ng Diyos, yun ang ibig sabihin natatakot. Kaya siya sumusunod. At unworketh righteousness. Ano itong righteousness? Yun ang mga salita ng Diyos na sinusunod niya. Yun ang righteous words of God. Is accepted of Him. Katanggap-tanggap sa Diyos ang natakot sa Kanya at sumunod sa Kanya. Katuwiran. Sa Kanyang salita, hindi salita ng tao. Sa Diyos sumusunod. Sumusunod. Katanggap-tanggap sa Diyos. Lahat ng mabansa. Hindi lang Israelita. The word which God sent unto the children of Israel, yun ang salita ng Diyos na pinadala sa mga anak ni Israel or kay Jacob. Sa 32:28 of Genesis, ang Israel po ay galing po sa angkan ni Jacob. Si Jacob po, binabago ang kanyang pangalan to Israel. Israel. So, ibig sabihin, anak ni Jacob, anak ni Israel. Hindi anak sa galing sa Roma. Mga Latin-speaking people. The word which God sent to the children of Israel, to the children of Jacob, hindi po Romano. Biological po ang ibig sabihin nito. Mga anak ni Jacob. Preached by Jesus Christ, preaching peace by Jesus Christ. He is the Lord of all. Jesus Christ is also our Lord, the Son. But more powerful than Jesus Christ, the Son, is the Father. Na nagturo kay Pedro na pag natakot sa Diyos, sumusunod sa Diyos, katanggap-tanggap sa Ama. Ama po ang tinutukoy ni Pedro dito. Nagturo ang mga anak ni Israel, nag-preach sa Jesus Christ, about Jesus Christ, na anak ng Diyos. Anak ng Diyos si Kristo. Ang nagturo talaga ang Diyos mismo. Galing sa Ama para susundin ang Ama. Sinusunod din ni Hesus Kristo. Pati si Hesus Kristo, tinuturuan ng Diyos. Siya ang ulo natin. Bakit tayo napaturo ng tao? Si Kristo ba ay tinuturuan ng tao at anghel? Wala po ang nagturo sa Kanya.
Kung meron man, ano ang tinuturo ng mga anghel at tao kay Hesus Kristo na sinusunod ni Hesus Kristo? Tayo lahat ay mga anak ng Diyos. Ang nagturo sa atin ang Ama, katulad ni Hesus Kristo. Walang iba pa. Walang iba. Masigit pa ang Espiritu ng Ama na Espiritu Santo kay Hesus Kristo. Sa 1 John 4 verse 4, masigit pa. Nakapagturo sa atin ng buong katotohanan, kasali si Hesus Kristo. Mga anak ng Diyos. Nanahan sa atin, sa iglesia. Tiyatahanan tayo ng Espiritu Santo. Sino ngayon ang magturo sa atin ng utos ng Diyos? Walang iba ang Espiritu Santo. Sa John 8, verse 28 to 29. Then said Jesus, nung unang panahon na mabasa natin ngayon. Sabi ni Jesus to them, when you have lifted up the Son of Man, then you shall know that I am He. Anak ng Diyos. Doon mo nalaman na ako'y anak ng Diyos. Marami kasing kumukunta sa kana, mga Hudyo nung unang panahon. And that I do nothing of myself. Wala kong ginagawa sa akin sarili, kundi sa Ama. But as my Father had taught me, tinuturuan siya ng Ama. Ang Ama nagtuturo sa kanya, hindi tao. Hindi natin makita ngayon nasa langit sa paggitan ng Espiritu Santo na nahan kay Hesus Kristo nung natapos siyang binautismuhan ni John the Baptist. Nagturo live nung unang panahon. Hindi agad ni Hesus Kristo, alam ni Hesus Kristo. Tinuturuan siya ng Espiritu Santo. Yun ura-urada. Noong unang sa 1st century AD. Nakasulat sa Matthew 3 verse 11. I speak these things. Ganon ang misteryo nung unang panahon. Hindi na unawaan ng mga Hudyo kasi hindi na alam ang Espiritu Santo. Naniwala sila sa mga propeta pero hindi sila naniwala sa Kristo, kay Hesus Kristo. Mga propeta na may Espiritu Santo pero hindi sila naniwala kay Hesus Kristo na may Espiritu Santo. Naniwala sila kay Moses. I speak these things. Hindi nagsinungaling si Hesus Kristo. And He that sent me is with me. Yun po. Is with me. Ang Espiritu ng Diyos na kay Kristo. Ang nagsugo sa Kanya mula sa langit ay nasa Kanya. Ang Espiritu ng Diyos na extend sa Kanya. Ang Espiritu na nangaral pa sa kay Hesus Kristo. Ang Espiritu na nanahan palagi sa Diyos at nanahan din kay Hesus Kristo. Hindi si Hesus Kristo nanahan sa Diyos. Ipanganak na siya mula sa dibdib ng Diyos, sa bosok. Yun po ang tamang translation sa King James. Sa 1:14-18 of the book of John. Ipinanganak na siya, hindi siya nanahan sa Ama. Sa kanan siya ng Ama nakaupo sa langit. Si Hesus Kristo. Sa Hebreo 1, versikulo 3. So, ibig sabihin, may Espiritu siya, hindi siya lang siya na mag-isa. Kasama niya ang Espiritu ng Ama. Ang Ama ay nasa kanya, ang kanyang Espiritu. Pero ang Ama nakaupo sa langit. Nanatili sa langit, pero nanahan ang Ama, ang Espiritu ng Ama sa kanya. Espiritu ng Ama, hindi ng anak. Nanahan kay Hesus Kristo. Nagturo kay Hesus Kristo. Tinuturuan siya ng Espiritu Santo. Never mo mabasa ng Espiritu Santo ang si Hesus Kristo nagturo sa Espiritu. Hindi. Never. Espiritu ng Ama ang Espiritu Santo. Hindi Espiritu ng anak. Nanahan lang sa anak. Si Kristo ho, hindi pala siya nagtuturo sa kanyang, mula sa kanyang sarili. Galing pala sa Ama. Nanahan sa kanya ang nagturo sa kanya ang Espiritu Santo. Na ituturo din sa mga Hudyo noong unang panahon at ngayon sa buong Pilipinas. Na mabasa natin ngayon sa pagitan ng pag-ipo ng Diyos sa kanyang aklat. Sa Ephesians 1:22, maraming talata. Siya po ang ulo natin. Sa 5:23, siya ang ulo natin. Sa Colossians 1:8, siya ang ulo natin lahat. The head of the body. Jesus Christ. Hindi siya tinuturuan ng tao. Gusto ko lang ipapansin sa inyo, ang magturo talaga hindi tao, hindi tao. Ang magturo ang Espiritu ng Diyos, ang Diyos ay nasa langit.
Hindi pa rin natin nakita. Nakita ng anghel at narinig ng mga anghel. Pero ang Espiritu ng Diyos hindi kailanman makita ng anghel. Nanahan sa loob ng Ama ang Espiritu ng Diyos. At nanahan din sa atin. Nagturo sa atin in spiritual way. Hindi physical way na marinig ng ating tainga. Marinig natin spiritually. Nagturo ang Espiritu Santo. Hindi marinig ng anghel, hindi rin marinig ng tao. At siya mismo hindi makita ng anghel at hindi makita ng mga tao. Pero tayo ipinanak ng Diyos sa kanyang Espiritu Santo, nanahan pa sa atin. Ang Espiritu natin hindi makikita, lalo nang hindi makita ang Espiritu ng Diyos, nanahan sa atin. Nagturo sa atin ng kalaliman ng Diyos. Sa 1 Corinthians 2, versikulo 4, mag-umpisa tayo. And my speech, sabi ni Apostol Pablo, turo ng Diyos sa kanya, na sinusulat niya at nababasa natin ngayon. And my speech, ang aking pananalita, na sinusulat na, and my preaching was not with enticing words of man, not the words of man, sabi ni Apostol Pablo. Dapat yung unawain, mga apostol, mga propeta, direct lang natutunan na galing sa Diyos na sa langit mismo, ang kanilang turo ng galing sa pamagitan ng Espiritu Santo. And my speech and my preaching was not with enticing, magpanghikayat ng salita ng tao, sa karunungan ng tao. We are not particular about the wisdom of what? Of God. Kailangan natin about the wisdom of man. Yun ang ayaw ng Diyos. Ang wisdom ng tao ayaw ng paniwalaan natin na kumakalaban sa Kanya. Okay lang maniwala pag hindi kumakalaban sa Kanya. Ang kumakalaban sa Kanya, salita na ngayon ay nakasulat na. Napatuloy pa rin hanggang matapos ang mundong ito na ipinaliwanag ng Espiritu Santo kasi wala sa masama ang makaunawa. Daniel 12:10 at 2 Timothy 3 verse 7. Ever learning without the knowledge, arriving to the knowledge of truth. Ang totoong galing sa Diyos, hindi galing sa tao. And my speech and my preaching was not with enticing word. Hindi mapanghikayat. Ibig sabihin ng enticing. Kakit-akit, mapang-akit, karunungan ng tao, pilosopiho. Wisdom, philosophy, paliwanag lang ng mga filosofiya. Bawal pa ng Diyos. Binanggit ko na ang talata. But in demonstration, hindi tao, in demonstration of the Spirit of God. Espiritu pa rin ng Diyos ang tuturo. And the power. Espiritu ng Diyos ang tuturo sa kanila, ang kapangyarihan ng Diyos. The power of God is the Holy Spirit. Ang kapangyarihan ng Diyos, ang Espiritu Santo nagturo. Yun po ang kapangyarihan ng Diyos sa magturo sa atin. Ang Espiritu Santo, katulad ng mga apostol at mga propeta, yun po ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos nagturo sa kanila at sa atin din ngayon. Mula noong unang mga siglo pa ng karaang panahon. At tayo ipinanganak pa ng Espiritu Santo na nahan sa atin bilang mga anak ng Diyos. Na umakay sa atin, nagturo sa atin ng karunungan. Yun po ang misteryo na mahirap unawaan nung unang panahon na mga Hudyo at hanggang ngayon mga Romanong Katoliko, lalo na ang mga Pilipino na mga Katoliko Romano. Ako po'y dating Katoliko. Hindi po itinuturo sa amin kung paano mabasa ng Biblia. Kasi ang itinuturo sa amin, hindi matalino ang Romano. Church Magister, makinig kayo sa pare, mga obispo sa Pilipinas na ipinadala nila na nandoon sa naglakihang simbahan dito. Walang kwenta ang misa nila. Magbasa, sabi ng Diyos. Lahat ng planetang Earth, marunong bumasa, magbasa. Sabi ng Diyos. Siya ang mapaliwanag. Kung may duda kayo, manalangin kayo sa Diyos at manalangin kayo ng karunungan na galing sa Diyos. Magtiwala ka lang, sabi ng Diyos. Yun na ang kanyang kondisyon. Magtiwala ka lang. Ibigay sa iyo ng libre. Hindi mo na kailangan mag-aral ng eskwelahan. Ang Diyos magturo sa iyo saan lupalok ka ba napunta. Mag-download ka lang, free na po ang download ng
aklat ng Diyos. Sa YouTube, sa internet, sa applications. Google at saka Android. Google at saka Apple at Android. Libre na. Kahit iba-iba, kahit anong version, according to your own preferences. Ituloy natin. That your faith, yung panampalataya mo sa Diyos ang panampalataya, hindi sa tao. Ang tiwala mo, ang panampalataya mo sa Diyos, doon ka mananampalataya. Huwag kang magdududa. You must have faith and trust in God. Binabasa natin kanina, ang faith in God. Sa Diyos ka magtatanong. Sa Santiago o sa James, chapter 1, 5-7. Ang pinag-usapan lalo na dito, yung spiritual existence natin. We are all our spirits with this human temporal body. We are all spirits beings. Like God. He is purely spirit. The Father. We are all the children of the Father in spirit. All of us who are spirits beings, who are born of the Spirit of God, are all the children of God. With only one Father, God. We don't have mother in spirit. We have only one Father, the children of God. Hebrews 12 verse 9. That your faith should not stand in the wisdom of man. Yun ang gusto ng Diyos. Wag ang yung faith mo ay hindi nakasalalay sa tao. Wisdom ng tao o tao. Ayaw ng Diyos, maniwala ka doon. Huwag mong paniwalaan kung kalaban ng Diyos. Maniwala ka sa Diyos na parehong paniwala ng mga propeta at mga apostol. Diyos. Sila ang una nakatanggap ng Diyos. Nakaalam ng Diyos noong unang panahon. Na sinusulat na ngayon. Huwag kang iiba sa iyong binabasa. But in the Word, in the power of God, sa karunungan, sa kapangyarihan, sa salita ng Diyos, ka maniwala. Yun ang, yung paniwala mo sa salita ng Diyos, sa Diyos ka magtiwala. Hindi sa tao. Manampalataya ka sa Diyos, na hindi natin nakikita. Yun ang ibig sabihin ng panampalataya. Hebrews 11 verse 1-2. Nang hindi nakikita. Hindi natin nakita ng Diyos. Ang Espiritu natin, hindi natin nakikita. Balang araw, makita natin ang Ama. Pero ang Espiritu ng Ama, hindi natin makikita. Nanahan sa atin. Power of God, not in the power of man. The wisdom of man. Walang kwenta sa mata ng Diyos. Ang Diyos ang nagsasalita. We are the spirits being. Ang Diyos ang ating susundin. Tanging ang Diyos lang ang magpagparusa ng ating espiritu. Siya lang, walang iba. Siya lang ang magbulid sa atin sa dagat-dagatang apoy. Kasali si Satanas. Pag sumusuway ka sa Diyos. Kaya pati anghel. Mga demonyo, mga sinungaling katulad ng Satanas. Sa 21 verse 8 of Revelations. Mga sinungaling, mahal na mahal ang kasinungalingan na turo laban sa katotohanan na turo ng Diyos mismo. Kaya may dagat-dagatang apoy. Sabi ng Diyos na hindi pa natin nakita ngayon at hindi talaga natin makita kung tayo sumusunod sa Diyos. Ang makakita lang sa dagat-dagatang apoy, yun po ang mga suwain sa Diyos. Kumakalaban sa Diyos sa kanyang turo. Na taong turo at mga anghel na mga turong demonyo ang pinapakinggan. Ang mga demonyo rin ay nagtuturo. Mga taong sinungaling nagtuturo din. Isang pwersa sila sa kaharian ng demonyo. Sa 1 Timothy 4 verse 1-3. 1-2. At saka Matthew 12 verse 26. May kaharian po ang demonyo, si Satanas. Kaharian, spiritual na kaharian. Tayo rin ay mga espiritu, may laman na nga. Mamatay ang laman, ang espiritu hindi. Pag namatay ang laman, ang espiritu either mapunta sa dagat-dagatang sa altar, samantalang hinihintay si Kristo, sa langit, altar, 6-9 of Revelation, at ang masama naman, sumusuway sa aral ng Diyos, sa turo ng Diyos, mapunta sa kulungan ng mga espiritu.
Sa 1 Peter 3 verse 19. Tandaan niyo ho yan, kapatid. Yun po'y salita ng Diyos. Hindi po fiction yan. Mababasa. Binigay ko sa inyo ang talata ng salita ng Diyos. Nakasulat po yan, magtiwala sa Diyos, manampalataya ka lang sa Diyos para ang iyong pag-iisip at ikaw mismo, ang iyong espiritu, hindi ka na tayo sa karunungan ng tao. Sa Diyos ka dapat maitayo bilang anak ng Diyos katulad ni Jesucristo. Walang magturo sa atin, ang Diyos lang pagdating sa relihiyon. Galing sa Diyos ang relihiyon na salita. Ang dalisay na relihiyon, ang pure, ang banal na relihiyon, turo ng mga apostol, katulad ni Santiago. Yun mga talaga tao, yun naman talaga ang nangyari ngayon. Maraming mga teacher, mga Katoliko, CFD, pare, obispo, sa lahat ng misa, sa lahat ng simbahang naglalakihan dito sa Pilipinas, yun po ang turo religious images. Religious images. Ang pinakagalang tao, nag-aral sa Roma, naging theologian, naging pare, naging obispo. Yun pinakinggan ngayon, ayaw ng Diyos yun, taong karunungan. Ang nagturo, tao, hindi propeta sila, hindi sila apostol, hindi sila Israelita. Ang Diyos, ang nagaling, ang turo ng Diyos mula sa Israelita. Binabasa po na kanina. Manilisik na ang aking mata para paliwanag sa inyo. Bakit hindi nyo man unawaan? Binubulag na kayo ni Satanas. Natuto na kayo, naipanganak na kayo sa kanang kasinungalingan. At mayroon pa kayong pag-asang maligtas diyan kung maniwala kayo sa Diyos. Ang Diyos lang ang magligtas sa inyo. Ang Diyos ang paniwalaan. Na binabasa ko na, magtiwala ka lang. Sa Diyos, hindi sa anghel, hindi sa tao. Never, never yun. Ang Diyos ay siloso. Siya lang ang paniwalaan. Kasi nararapat, siya lang kasi ang mas matalino. Pinaniwalaan ni Jesucristo na puno ng iglesia. At nag-iba ka na ngayon. May Espiritu Santo ka. Nagturo kay Jesucristo at pinaniwalaan mo tao. Ano yun? Sa 1 Corinthians 2 verse 6, itutuloy natin. Howbeit we speak the wisdom among them that are perfect, mga santo, mga Kristiyano, yet not the wisdom of this world. Hindi galing sa mundong ito ang aming karunungan. Hindi galing sa Roma, hindi galing sa seminaryo. Ang karunungan namin, hindi galing sa Israel, galing sa Diyos, hindi sa mundo. Sa makalangit, galing sa Diyos sa makalangit. Howbeit we speak wisdom among them that are perfect. Yet not the wisdom of this world, not of men, not of angels in this world, but of God. Nor of the princes, mga politiko, mga rulers, mga king, na makamundong ito, that come to naught, that come to nothing, mawala. Makamundo karunungan dito lang sa puso mo, sa isip mo, physical. Hindi spiritual na karunungan. Manatili hanggang walang hanggan ang karunungan na spiritual. Makamundo, pag namatay ka, ang iyong laman, ang espiritu mo, hindi mamatay. Pero ang karunungan na pinag-aral ng iyong laman, bugado ka, ikaw ay theologian, ikaw pare, nag-aral ka ng karunungan, mamatay ho. Pati politiko. Lahat. It will die with your own body. Your wisdom, your physical beings will die with your physical wisdom. Sa Job 12 verse 2. Kasi yun talagang ang wisdom ng tao mamatay. Pero ang wisdom ng Diyos mabubuhay ng walang hanggan. Kasama ng iyong Espiritu Santo ng iyong Espiritu na ipinanganak ka ng Espiritu Santo, mabuhay o lahat. Habang buhay ang Diyos, habang buhay ang Espiritu Santo, it will always live with you. God never dies. His teaching never dies. It always lives forever. Lives forever. It will endure forever. The wisdom of God. Job 4 verse 21. Howbeit we speak among them that are perfect, yet not them with the wisdom of this world. Hindi sa mundong ito.
Hindi sa mga paring Katoliko. Galing sa Diyos, mga tao lang ho sila. Mga bispo, mga santo papa. Mga sikat lang sila dito sa mundo, pero hindi sila kilala ng Diyos. Sa kanilang gawa, lapastangan sila. Mateo 7, versikulo 22, 21 hanggang patuloy. Nagpalayas pa sila ng demonyo, nag-exorcise pa. Yun pa ang sabi ni Kristo sa ganong talata na binanggit ko na. Sa 7, but we speak, nagsalita kami with the wisdom of God in mystery, kasi malalalim kasi ang Diyos. Napakalalim niya in mystery. Pero nagsalita sila sa tulong ng tao, hindi sa Espiritu ng Diyos mismo. Espiritu ng Ama. We speak in the wisdom of God. Even the hidden wisdom. Kahit nakatagong karunungan ng Diyos. Iba ang mga propeta at mga apostol, lalo na. We speak, mga apostol, even the hidden wisdom of God. Ano ito? Nakatago ng Ama, pinagsasabi pa nila. Nagsasalita pa sila. At ngayon ay mababasa natin ngayon. Iba tong mga apostol. Mga apostol ng Diyos, mga Kristiyano, pinanganak ng Diyos, mga anak ng Diyos. Ulitin natin. But we speak the wisdom of God, hindi ng tao. Tinuturuan sila ng Diyos kahit nakatagong wisdom of God, which God ordained. Plano pala ng Diyos nung unang panahon natupad sa mga apostol. Before the world, unto our glory. Glorious ang mga apostol, dakila ang mga apostol, kaysa mga tao ngayon. Tao rin ang mga apostol, pero anak sila ng Diyos. May Espiritu Santo. Which none of the princes of this world knew. Hindi alam ng mga politiko. Mga hari, mga prinsipe, lahat-lahat ng mga political ruler na sikat. Lalo na mga relihiyon. Mga Katoliko, mga paring Katoliko, mga obispo, mga santo papa, hindi alam. Mayroon silang kopya, pero hindi nila maunawa, sabi ng Diyos. Kasi iba ang paniwala na church magisterium, mga tao. Sila daw ang mag-interpreta. Hindi daw espiritu, tao lang daw. Kabaliktad sila, sabi ni Pablo. For they had known it, mga politiko, if they had known it, they would not have crucified the Lord of glory, anak ng Diyos. Tuloy natin sa 9. But it is written sa mga apostol at sa mga propeta noong unang panahon, I had not seen, nor ear had heard. Walang mata nakakita, walang mga mata ng taong nakarinig. Neither have entered into the heart of man. Hindi nakapasok sa puso ng tao. The things, mga bagay, which God had prepared for them. Mga bagay na inahanda, mga turo at karunungan na inahanda ng Diyos sa kanila, na umiibig sa Diyos, na sumusunod sa Diyos, na takot sa Diyos. But God revealed them unto us. Inahayag ng Diyos, hindi tao. Mismo ang nagturo, Diyos mismo, unto us by humans, by angels, no, but by the Spirit of God. Espiritu ng Diyos na hindi natin nakikita, nanahan sa atin, ipinangalak pa tayo ng Espiritu ng Diyos. The Spirit searches, alam ng Espiritu lahat ng mga bagay, lalo na ang kalaliman ng Diyos. That searches all things. Kung alam ng tao, alam din ng Espiritu Santo. At alam din ng Espiritu Santo ang kalaliman, mas mismo ang Diyos. The Spirit, ito ay literal naman sa legal. Literal ang iyong pag-unawa dito. Hindi lang literal. Hindi catechism, hindi catechetical, hindi theological. Sumusunod ka lang sa Diyos. Never ang Diyos ay katekista, at never siya ay theological. At mga apostol, mga propeta sila at apostol, hindi theologians.
Wala sa mga theologians ang propeta at mga apostol. Never. Sabi ng Diyos. But God revealed. God nagpahayag sa kanila. Hindi tao galing sa langit. Ang Diyos na mga anghel sa langit. Ang Diyos ni Jesucristo na pahayag sa kanila sa iglesia. Ang magturo sa iglesia pala ang Diyos, hindi pala church magisterium. Pagpaluluhurin ka na icon at imahe. Ngayon ay katikismo, hindi po turo ng Espiritu Santo yan. Lumuhod, manalangin sa mga bato. Hindi po turo ng mga anghel yan, katulad ng mga turo ng propeta noong unang panahon. Mga batas, turo ng mga anghel. Sa 753 of the book of Acts or Gawa. Ituloy natin. But God had revealed them unto us by His Spirit, Spirit of God. Hindi espiritu na anghel. Mga anghel, hindi espiritu ni Kristo na anak lang. Espiritu ng Diyos ang nag-reveal, nagpaliwanag sa kanila, nagturo sa kanila. Ang Diyos mismo sa pagkakitaan ng kanyang Espiritu Santo. Even the deep things of God is known by the Spirit of God. Sa 11, for what man knoweth the things of man except the Spirit of man. Alam na natin ang tao, ang ating sarili, dahil sa Espiritu ng tao sa atin. Even so, the Spirit of God, the God is known by the Spirit. No man can know God, sabi ng Diyos. Even so, things of God knoweth no man. Ang mga karunungan ng Diyos, walang tao makaalam sa karunungan na katago. But by the Spirit of God, na nahana sa atin, ipinanganak tayo ng Diyos sa pagkakitaan ng Espiritu, being the children of God. Ang Espiritu Santo nakaalam sa Espiritu, sa Diyos mismo. Walang makaalam na tao. Ang Diyos, kung ano ang kalaliman ng Diyos, ang nagpaalam lang ang Diyos mismo sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo na nahan sa atin, mga anak ng Diyos, na totoo. Hindi Katoliko. Sabi lang nila, pero walang basihan sila. Lumuluhod pa rin sila sa taong si Maria, sa mga santo. Marami silang niluhuran. Wala pong turo ng Diyos ang lumuhod sa mga santo. Wala kahit isa. Ang luhuran lang natin sa panalangin, isa lang. Tinuturo pa ni Jesucristo. Malangin kayo sa Ama, ganito. Ama namin na sa langit ka. Wala po si Maria doon. Buhay pa po si Maria hanggang namatay. Walang apostolos musulat na nanalangin kay Maria. Mga Katoliko lang ho, nagturo sa inyo ng kahangalan, hindi karunungan ng Diyos. Yun po yung makamundong karunungan. Huwag ka doon mabubuhay. Mabuhay ka sa turo ng Diyos na tinuturo sa mga apostol at mga propeta. Ulit, even the things of God know it no man. Walang makaalam sa mga turo ng Diyos, sa karunungan ng Diyos, but by the Spirit of God. Now, sa 12, we have received the Spirit of God, not the spirit of this world, from heaven, from God, heavenly God, but the Spirit which is of God, that we might know the things, para malaman natin ang mga bagay, ang mga karunungan ng Diyos mismo, hindi ng tao, that are freely libre natin given to us, freely given to us by God. Ang nagbigay ang Diyos mismo, kasali ang Espiritu ng Diyos na nagtuturo sa kanila galing sa Diyos. Mabilang mga anak ng Diyos mismo. Ipinanganak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu mismo. Ulitin ko, that we have received. Talagang i-emphasize natin to kasi may nagtuturo kasi mga tao ngayon dito sa mundo ito, pampagulo lang ho sila. Kailangan mo lang magbasa, tutulungan ka ng Diyos paliwanag. Ang Diyos ang magtuturo sa iyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kailangan i-emphasize natin ang Espiritu Santo ng Diyos. Hindi natin makikita. Hindi natin marinig physically, pero marinig natin spiritually. Kasi Espiritu siya, walang laman. Kapareho ng Ama.
Espiritu po ng Diyos. We are the spirit being. Tao tayong espiritu. Nagturo. Huwag tayong maniwala sa atin. Ang paniwalaan natin yung turo ng Diyos. God teaches. Yun po ang programa natin. Ang Diyos ay nagtuturo. God teaches. JT. God teaches. Hindi tao. Sa lahat ng mundo. May aklat na ang Diyos. Tutulungan tayo sa espiritu sa to. Mas makapangyarihan pa sa tao. May espiritu ang Diyos. May espiritu rin ang tao. Kanino tayo maniwala? Who is greater than Jesus Christ is the Spirit of God. 1 John 4 verse 4. That we know that things we are free, given to us. Walang bayad. May aklat ang mga Katoliko, katekismo, may bayad, 800. Pati sa soft copy sa internet, sa application, may bayad ang katekismong Katoliko na meron din ako. Itong katekismo, ito po'y turo ng simbahang Katoliko. Hindi po Diyos. Isa lang aklat ng Diyos. Galing po ito sa Roma. Officially promulgated in the Latin text by Pope John Paul II, second edition na ngayon, ang pinaka-latest edition. Pinagpulungan na pinag-ipunan pa sa Roma, sa Vatican City. Sa Vatican pala. Council. Yung council ay pulong. Mga obispo, selected na mga obispo. Nagpulong sa Vatican Council. Mga tao. Galing na po sa angalang turo sa Romano, sa mundong ito. Hindi galing sa Diyos sa langit. Walang mga propeta, mga Israelita, mga apostol, mga Israelita na dumadalo sa kanila. Kasi patay na ako ang kanilang katawan. At pag namatay na ako, mag-expect kayo may 3rd edition naman. 5th edition at only edition. Paulit-ulit. Revise ng revise. Bago-bago. Aklat ng tao. Isa lang ang aklat ng Diyos. Sinusulat ng mga propeta at mga apostol. Meron din kopya ang Katoliko at Protestante na compile na inipo na isang aklat na ng Ama na binabasa po na kanina. Ang aklat po ng Ama nagtatawag ng Katoliko at Protestante na Biblia, yun po ay turo ng Espiritu Santo. Galing sa Ama. Hindi sila magtuturo kung walang Espiritu Santo. Sabi ni Jesucristo, kasama si Jesucristo. Hindi siya magturo din kung walang Espiritu Santo bilang anak ng Ama. Ang Espiritu galing sa Ama mismo. Yun ang kadakilaan ng Ama. Sa 3:34 verse ng 1, sinasabi ni Jesucristo. Ituloy natin. Which also speak not in the words of man's wisdom, hindi tao, hindi karunungan ng tao, teach it, turo ng tao, hindi, but which the Holy Ghost teaches. Yun ang katanggap-tanggap ng Diyos sa Diyos. Ang turo niya mismo sa pagitan ng Espiritu, hindi ng tao, nilalang lang. Ang Espiritu Santo ng Diyos, hindi kailanman nilalang. Kasama ng Diyos umiiral na hindi nakita ng anghel at mga tao. Maliban na kay apostol, mga apostol at ni John the Baptist. Matthew 3 verse 11 at saka Acts 2 verse 1 to 5. Noong unang panahon. Tuloy natin sa 14. Holy Ghost teaches. Nagtuturo pala ang Ghost sa 13. Hindi tao, kung pala itong taong ito, teaches you want not man should teach it versus the Holy Ghost teaches. Ikumpara, comparing spiritual things to spiritual. Spiritual na tao at spiritual na Holy Ghost. Yun ay kumpara mo. Yun ang ituro ng Espiritu Santo, apostol, mga propeta. Ang turo ng tao, church, magisterium, mga Romano. Turo po yun ng tao. So, yung kahit ganun pa kasikat ang tao, kumpara sa Espiritu Santo, walang kwenta. Ang turo lang sa reliyon, pagturo lang ang Diyos. May gabay na tayo. Pag basta lahat ng totoo sa inyo, walang kontra ang Diyos. Pag wag mo lang kalabanin ang nakasulat na. Banal na kasulatan. Ngayon ay nasa aklat na. Sa 14,
But the natural man, physical man, receive it not the things of the Spirit of God. Hindi natanggap ang Espiritu Santo. Sabi lang Katoliko, natanggap na nila. May sarili silang aklat ng mga tao. Dinagdagan na salita ng Diyos sa salita ng tao. Bawal po sa Diyos yan. Sabi ng Diyos. Sa Proverbs 30 verse 5 to 6. Huwag dagdagan ang salita ng Diyos sa salita ng tao. Salita lang ngayon. Bawal. Diyos lang. Turo lang na sinusulat ng mga propeta at ang mga apostol ng mga Israelita. But the natural man receive not the Spirit of God. Yun ang mangyayari pag walang Espiritu Santo ng Diyos. For they that are foolishness unto Him, neither can know them, the Holy Spirit and God Himself. But the natural man receive not the things of the Spirit of God, for that they are foolishness to him. Neither can they know them, because they are spiritually discerned. So, ibig sabihin ng discerned, spiritual pala ang pag-unawa. Inuunawa pala ang Diyos, ang turo ng Diyos sa Espiritu, na hindi natin makikita. Hindi talaga natin makikita at kailangan marinig. They are to be spiritually discerned, to be spiritually understood, ibig sabihin. Discernment or understanding. Spiritually discern the teachings of God, because God is spiritual, teaching us spiritually. God teaches us spiritually, not physically. Not to be theologically discerned, catechetically discerned. Yun po ang turo ng simbahang Katoliko. Never ho yun. Umiiral nung unang panahon. Sulpot po ang turo nila. Ang aklat naman ng Diyos na tinuturo sa atin ngayon, ang Diyos na tuturo sa atin sa mga pamagitan ng mga propeta sa Hebreo, sa Aramaic at saka sa Greek. Hindi po Latin, hindi po Arabic ang Quran. Never po yun. Batas na po sa 29, 18,24 sa Douay Rheims Catholic Version. Ang masalita ng Diyos. Susundin lang natin. Nakahula po. Spiritual. Ang Diyos ang turo, spiritual, hindi physical. Buhat pa ng unang panahon. Nagturo sa mga propeta at mga apostol. Kaya sila sumusulat. Pinapahirapan sila ng unang panahon at pinipersecute. Pinapatay pati si Jesucristo ang kanilang mga laman. Ngayon, hindi na. Kasi sila espiritu na. Nandun na sa langit. May aklat na. At sabi ng Diyos, makinig sa mga propeta at mga apostol. Hindi kasali ang church magisterium, mga theology or catechism. Turo nila. May aklat ho din sila. Galing sa Roma. Tuloy natin. Mga natural pala, hindi spiritual man, hindi anak ng Diyos ito. 14. Natural man receive not the things of the Spirit and never begotten of God through the Spirit. For they are foolishness unto Him. They are foolishness. Ang gusto nila, karunungan ng mundong ito. Theology at catechism. Yun ang gusto nila. Lumunod sa mga hindi spiritual na mga bato, mga icons, mga larawan. Neither can he know them because they are spiritually discerned. Hindi na alam ang Diyos at ang Espiritu Santo. It must be understood spiritually. Hindi theologically, hindi catechetically. Hindi according to the human wisdom, theological wisdom. Sabi na, nag-aral na sila ng Diyos. Ano nag-aral? Mag-aral sa Vatican, sa Rome, sa seminaryo? Doon ba ang pag-aral ng Diyos? Kailangan ba ng magturo sa theologian, tao, theologians? Mali. Nagturo sa tao. Yun po ang buod na binabasa natin sa sinusulat ni Pablo. Sa 15, but he that is spiritual with the Holy Spirit, judgeth all things. Lahat ng mga bagay, kung alin ang tama at mali, sa tulong ng Diyos, malaman natin ang tama at mali. Sabi ng Diyos. Humukom tayo, humatol tayo. Hukom pala. Kung may espiritu ka, nakalam ng tama at mali.
mag-judge sa all things, and yet, He Himself is judged by no man. Walang taong hukom sa iyo kasi may Espiritu ka, Santo ka ng Diyos. At sinong humukom sa Diyos? Sa Espiritu ng Diyos? Tao? Anghel? No. Ikaw ang hukom. Kasama mo ang Espiritu ng Diyos na nagpaliwanag sa iyo ng karunungan. Ang Diyos talaga ang magturo sa iyo at magpaliwanag sa iyo. Magtiwala ka lang. Sabi ng Diyos na binabasa po na kanina. We judge with God, with the Holy Spirit of God. Tayo rin ang hukuman kung nilabag natin ang Espiritu ng Diyos. Nang tama at mali, ito tama ba? Kailangan ba ng rebulto? Kailangan ba ng icon? Naluhuran at panaranginan? Tayo anak ng Diyos, hindi tayo tuturuan ng tao. Yung mga doktrina na yan, hindi po yan tradisyon ng mga ubis, mga apostoles ng unang panahon. Hindi po turo ng Espiritu Santo yan. Lumuhod ka sa bato, sa icons. Ang Diyos nanahan sa iyo ang kanyang Espiritu Santo at luluhod ka sa bato. Kasama mo ang Espiritu Santo lumuhod sa bato at saka icons. Ano? Nilapastangan mo ang Diyos, ang Espiritu Santo ng Diyos at manalangin ka pa sa Diyos mismo. Sa Espiritu Santo ng Diyos. Ito tutuloy muna natin. For who hath known the mind of the Lord? Sino nakalam sa pag-isip ng Ama? At who may instruct Him? Sino magturo ang Ama sa Ama? Sino magturo sa Ama? Sino ang hukom sa Ama na mali siya? Sino ang hukom? Ang tao? Ang tao hukom sa Diyos na Ama? Ang tanong ng Diyos, sinusulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. But we have the mind of Christ. Mayroon tayo pag-isip ni Jesucristo na may Espiritu Santo, mga anak tayo ng Diyos katulad ni Kristo. Isa lang ang pag-iisip natin. Naturo ng Espiritu Santo, ang isip natin, yun po ay mga anak ng Diyos katulad ni Jesucristo. At we have the mind of Christ. Humatol tayo. Katulad ni Jesucristo. Jesucristo na anak na humatol din. Isa lang ang hatol galing sa Diyos. Isa lang ang turo galing sa Diyos. Humukom tayo. Galing sa Diyos, hindi sa tao, ang ating hukom. Babasahin natin ang basihan, mga salita ng Diyos na ating mabasa ngayon. Tayo yung mga anak ng Diyos. Humukom tayo sa mga tao at sa mga anghel. Hindi lang tao at pati mga anghel. Sa langit at sa lupa. Mga demonyo, mga anghel. Kung nilabag nila ang salita ng Diyos. Sa 1 Corinthians 6, verse 1 to 4. There any of you having matter against another? May problema kayo? You go to the law, to the unjust, not to the saint, hindi ba Kristiyano, may Espiritu Santo. Doon kayo pupunta kayo sa labas, mga korte, magkakasuhan kayo. Ayaw ng Diyos mangyari yun. Tayo mga may Espiritu Santo, at dapat ang Diyos ang magsolba sa pamagitan ng kanyang Espiritu Santo na buhay sa atin. Do you not know that the saint shall judge the world? Tayo maghukom sa buong mundo ito. Tayo maghukom ng tama at mali. Kasama ang Diyos. Ang Diyos ang magtutulong sa atin sa paghukom ng ating problema. And the world shall be judged by you. Yung planetang Earth, magawain. Ang buong mundo ay tayo ang humahatol, sabi ng Espiritu ng Diyos. And unworthy of, hindi ka narapat humukom sa maliit lang ng bagay. Nakahukom pa na sa ibang mga batas pa sa labas. Hindi Kristiyano, hindi panalak lang Diyos sa kanyang Espiritu Santo. Sino kayo? Sabi ni Pablo. Know you not that we will judge the angels? Mga anghel, hukuman natin. Tao pa kaya? Mga anghel, humukuman natin. Kasali ang Espiritu Santo sa atin. Mas dakila pa sa anghel. How much more that pertain to this life sa mundo lang ito? Pati anghel nga. Pati sa langit. Dito lang kayo sa mundo ito. Kayang-kaya natin sa tulong ng Diyos, sa Espiritu Santo. Kasama natin humukom ang Diyos mismo. Bakit pupunta kayo sa korte sa mga hintil? Sabi ni Pablo. You go before the law. Lalo naman sa reliyon, sa mga church magisterium, doon kayo makinig. Walang Espiritu Santo, nagturo ng manalangin kay Maria. Ang natanggap natin, Espiritu ng Diyos, hindi Espiritu ni Maria.
Hindi espiritu ng mga santo, hindi espiritu ng mga apostol, at hindi rin espiritu ng mga propeta. Sino pa mas santong dakila pa sa kala? Ang natanggap natin, espiritu ng Diyos, nagturo sa atin. Ang espiritu, tagapagturo, God teaches with the Holy Spirit. Sa buong katotohanan, sabi ng Diyos, na binabasa ko ng talata kanina. And if then, sa 4, the judgment pertaining to this life, yun palang gusto ng Diyos, humukumta ang mga anak niya, kasama ang Espiritu Santo. Tayo pala nakahukom ng mga tao at mga anghel. Katulad ng Ama. Ang hukom natin, ang base sa hukom ng Ama, ang salita niya, hindi salita natin. If them you have judgment pertaining to this life, set them to judge who are less in esteem in the church. Esteem in the church, yung mga anak ng Diyos na pinapanahanan ng iglesia, ng Espiritu ng Diyos, tinatahanan ng Espiritu na Santo ng Diyos. Binabasa ko na ang talata kanina. Sa 5, sinasabi pa ni Pablo, may Espiritu Santo ng Diyos, I speak to your shame. Kahiya kayo. Kahiya kayo. Speak to your shame. It is not that there is not a wise man among you, not one of them shall be able to judge between his brother. Kayo mismo maghusga. Huwag sa labas. Tayo mga anak ng Diyos, hindi kayo hatulan na sa labas. Kayo nakalam ng buong hatol. Tayo ta mga hatol mga tao, hindi ang mga tao ta mga hatol sa atin. Na binabasa ko na kanina. Hindi anghel. Tayo ta paghatol ng mga anghel. Tayo mas matalino sa anghel sa pamagitan ng Espiritu Santo ng Diyos na nahan sa atin. Na Espiritu mismo ng Diyos mismo. Mas matalino ba ang mga anghel sa Espiritu ng Diyos? Ang anghel ay mas matalino. Ang Espiritu ng Diyos ay ang nagturo sa atin ng karunungan. Hindi na nakita ng mga anghel kahit isa ang Espiritu na Santo ng Diyos. Hindi narinig. Hindi nahan sa atin na nahan. Pinagharian tayo ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo na nahan sa atin. Yun po ang katuparan na sinasabi ni Kristo sa Lucas 17:21. Hindi makita ang paghahari ng Diyos. Pinagharian tayo ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo, nagturo sa atin. Pinapasunod tayo sa Diyos at manalangin tayo hindi sa mga bato, hindi kay Maria, hindi sa mga tao. Manalangin tayo sa Espiritu ng Diyos na nahan sa atin. Siya lang nakaalam po ano ang ating panalangin. Pati ang kalaliman ng Diyos na alam na Espiritu Santo. Hindi alam ni Maria, hindi alam ng mga santo, mga tao, hindi alam. Lalo na kung ikaw manalangin na hindi mo ginagamitan ng salita na sinasabi mo. Ito po ang paksa natin. Does God teach? Ang Diyos nagtuturo ba na tayo ngayon ay lumuhod at manalangin sa mga religious images ng Katoliko at icons, larawan, mga rebulto ng Katoliko? Sabi ba ng Diyos o sabi lang ng mga taong katikismo? Katikis ng mga Katolikong Church Magisterium na ituturo sa lahat ng simbahan, lalo na sa Pilipinas, naglalaki ang simbahan ng mga Katoliko. Turo lang po ng tao ang mapakinggan sa misa. Hindi po banal na salita ng Diyos. Salita lang tao, karunungan lang po ng tao. Sa Jude, chapter 1, verse 20. Jude 1, verse 20. Manalangin lang sa Diyos. Manalangin tayo sa Diyos. Napunta ka ngayon sa dibulto ng tao. Hindi natin tanggap ang Espiritu ng tao. Sa 1:20, but you, beloved, may Espiritu Santo nagturo nito, si Jude. Building up yourself, the most holy faith, most holy, pananampalataya sa Diyos. Hindi sa tao. Most holy, dakilang pananampalataya, paniniwala sa Diyos. Banal na paniniwala. Holy faith. Praying, panalangin. Manalangin sa Holy Ghost. Praying in the Holy Spirit. Sa Bibliang Katoliko at sa Protestant na Biblia. Biblia ang tawag. Bakit ayaw tumulad kay Jude na totoong Kristiyano? Meron naman sa Biblia ninyo. Hindi si Jude nalalangin sa rebulto. Yun ang tradisyon ng unang panahon. Evangelical, hindi katikitical.
Sa 2 Thessalonians 2 verse 13 to 15. Turo ng mga apostol noong unang panahon. Turo ng Diyos sa kanila, sa Espiritu Santo, hindi turo ng tao. Evangelical, hindi catechetical. Basahin niyo buong konteksto. Iba po ang evangelical, iba po ang catechetical. Ang evangelical, turo po ng Espiritu ng Ama sa kanila. At hanggang ngayon, may aklat na, may basihan na, ka-legal, ang basihan natin at biblical. At maliban dyan, yun po ay literal. Nandun po sa batas natin. Yun po tinatawag sa batas na verbalities. By the words of the law, with the will of God. Yun po ang batas. Words or will. Law or will of God. Just like a legislative will of the Filipino nation. Batas ng buong bansa, Pilipinas, at sa buong mundo. Philosophy is not the study of will of man or the will of God. It is the study of human wisdom. Human. This book, the book of God, is the study of the will of God. Susundin natin ang gusto ng Diyos. Ang Diyos ang ating paniniwalaan. Siya ang susundin. Na may kapangyarihang magparusa sa ating espiritu, sa espiritu. Ang Diyos ang masusunod, whether you like it or not. Hindi mo kailangan mag-aral ng karunungan ng mundong ito. Hindi po yun it is not the basis of our salvation, the wisdom of man, but the wisdom of God is our basis. We have to follow God. You have to be wise as God. We must be like Christ. We have the mind of Christ in judgment. Sabi po ng Diyos na ating word for word na bababasa. Ang Espiritu ng Diyos ang ating panalanginan. Hindi mga rebulto na walang Espiritu. Walang laman. Walang isip, walang puso, walang utak. Maraming talata ang magbabasa. Yun po ang kahangalan ng bundok ito. Laban sa karunungan ng Diyos. Naging hangal kayo sa halip na maggawin kayong marunong. Ginawa kayong hangal ng mga church magister, mga pare, mga obispo, mga CFD na marami ngayon sa Pilipinas. Ang Espiritu ng Diyos ang nakaunawa sa iyo. Hindi tao. Lahat na yung sasabihin, pati ang Diyos na unawaan. Sa Espiritu ng Diyos, it searches all things na binabasa natin kanina. Sa 1 Corinto chapter 2, verse 10 to 16. Pati ang Diyos, nakaalam ng karunungan ng Diyos. Lahat. Ang Diyos nakaalam ng lahat. Ang kanyang Espiritu nakaalam ng lahat. Pati Diyos mismo. Kasi siya ang Espiritu mismo ng Diyos. Nagturo sa atin. Hindi nakita ng anghel, hindi nakita ng tao. Pero nanahan sa atin bilang mga anak ng Diyos. Natutuong pinanganak ng Diyos sa kanyang Espiritu Santo na naaralan ng kanyang salita. At yun pa ang nagbigay, ang Diyos pa ang naglagay ng kanyang aral sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. 2 Corinthians 3 verse 2 to 4. So, wala ngayon sa New Testament doon na paloob ang salita ng Diyos. Ang mga batas ng Diyos na kailangan turo ng Diyos na kailangan manalangin kay Maria. Wala akong turo doon. Pati sa Old Testament, wala pong ganun. Wala pong turo ang Diyos. Literally speaking, wala pong batas ang Diyos na tinasabi ng Diyos, manalangin kay Maria. Wala. Pilosopiya lang ng Katoliko. Bawal po ang pilosopiya. Basahin mo, sabi ng Diyos. Huwag mong kalikutin. You do not philosophy. Basahin mo, sabi ng Diyos, ang kanyang aklat. Mayroon na silang aklat. Yung po ay prima facie evidence sa korte na ebidensya magdiin sa kanila. Katekismo. Isa lang ang aklat ng Diyos. Hindi sulat ng mga propeta at hindi sulat ng mga apostol. Ang aklat ng Diyos, sulat ng mga propeta at sulat ng mga apostol. Na mga Israelita, hindi Romano, not Latin. Bakit papalitan mo, may Espiritu ka ng Diyos, pinanganak ka na, bakit papalitan mo ng tao? Ano ba? Wala bang kaya ang Espiritu ng Diyos? Makinig sa iyong panalangin. Ang Espiritu ng Diyos nakaalam ng lahat. Hindi tao. Yun po ang panangilan. Nagturo sa atin, nanahan sa atin, at yun din pala ang panangilan. Yung Espiritu ng Diyos, yun po ay galing sa Diyos. Makinig sa atin.
Pag nanalangin tayo, nandito sa ating puso at ating isipan, nalaman ng Espiritu ng Diyos ang lahat ng nilalaman ng ating puso at isip. Hindi tao ito. Hindi po tao ang Espiritu ng Diyos. Doon tayo manalangin, hindi po sa walang kwintang rebulto. Mga patay, walang buhay na mga rebulto. Sa batas, ito lang sasabihin, may utos ba ang Diyos sa New Testament at saka Old Testament manalangin kay Maria? Wala ho doon. Walang tradisyon sa Jewish at saka Christian tradition. Wala po nung unang panahon. Wala kang mababasa. Si Maria, ipinanganak ng Diyos sa kanyang espiritu din. Nalangin kay sa Diyos mismo. Kasama ang mga apostol. Sa Acts, chapter 1, verse 14. Hindi siya nalangin sa rebulto. Mali po ang Maria ng Katoliko. Pati Kristo nila, pati Diyos nila, pati Espiritu Santo, pati Apostol nila, puro balik. Bulaang propeta. Mag-ingat sa bulaang propeta at bulaang Kristo. Sabi sa 24:24 of Matthew. Pati Kristo na bulaan, sinungaling. Mag-ingat, sabi ng Diyos. Sa Diyos tayo makinig. May aklat na ang Diyos. Binabasa natin sa sulat ng mga propeta at mga apostol na mga Israelita. Bakit kayo nakinig kayo sa mga tao sa church magisterium? Mga Katoliko, wala ba kayong utak? Ang inyong utak dapat para sa Diyos. Ang inyong puso para sa Diyos. Ang inyong kaluluwa para sa Diyos. Mahalin nyo ang Diyos higit pa sa tao. Sabi ng Diyos. Mababasa nyo sa Lucas 10:27. Mahalin mo ang Diyos sa buong mong kaluluwa, buong mong pag-isip, buong mong puso. Ang pagmamahal mo ay sa Diyos. Higit sa lahat. Higit sa anghel. Higit sa tao. Higit sa iyong inay, sa iyong ama, sa iyong kapatid. Ang Diyos ang mamahalin mo sa lahat. Doon mo, ang buhay mo utang sa Diyos. Ang lahat ng ating buhay. Ang ating pag-iral, umiiral tayo dahil sa Diyos na Ama. Siya ang susunod natin. We love. Yun pa ang pag-ibig. Ang sabi ng Diyos, ang umibig sa akin ay sumusunod sa aking gusto. Ako ang sinusunod, hindi tao. Sa 1 John 5 verse 3. Yun ang pag-ibig sa Diyos. Pagsunod, pananiwala sa Diyos na hindi natin makikita. Nagturo pala ang Diyos. God teaches with the Holy Spirit. Ang Diyos ay nagtuturo sa kanyang Espiritu sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Sa 8:27, ang Espiritu Santo ng Diyos mismo nag-intercede na mamagitan sa atin sa tuwing manalangin tayo. Ng Roma, 8:27 of the Book of Rome. Ito po, 8:27 of the Book of Rome. And that searches the heart. Ang puso natin, malalim tayo. Ang puso natin, what is the mind of the Spirit? Know it that, and He, ang Diyos, searcheth the heart, know it, what is the mind of the Spirit. Alam niya, ang Espiritu Santo pala may Espiritu din, may utak din. And He that searcheth the hearts, know it, what is the mind of the Spirit. But because He make intercession with the saints according to the will of God. Alinsunod sa kagustuhan ng Diyos, hindi sa kagustuhan ng tao, may intercession tayo. Ang Diyos ang taga nakaalam. Pati ang isip ng Espiritu Santo nakaalam ang Diyos mismo. Siya ang mag-intercede sa atin, ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yun ang kaunawa sa atin. Wala ka mabasa na tao na kaunawa sa tao. Pati anak mo, pati asawa mo complete alam mo ba? Hindi mo alam pinagluluko ka ng asawa mo lalaki o babae man, vice versa. Alam mo ba, hindi mo alam pinagluluko ka ng anak mo, ng kapatid mo, ng relative mo, ng pinsan mo, ng kaibigan mo. Ang Diyos, nakaalam sa lahat. Ang kanyang Espiritu Santo, nakaalam sa lahat. Higit pa sa anghel, higit pa kay Hesus Kristo. Sinasabi ko ng talata kanina. Yun ang panalangin, problemahin mo pa. Kailangan mo magpapendisyon sa inyong yung crucifix. Hindi na kailangan. Kailangan mo lang balangin sa Diyos. Napunta sa
sa dagat ngayon, ikaw lang mag-isa. Manalangin ka, kasama mo ang Espiritu ng Diyos. Nanahan sa'yo. Diligid ka ng Diyos. Kasi nanahan sa'yo ang Espiritu Santo kung may Espiritu ka Santo na ipinanganak ka. Kung naniwala ka sa turo ng Diyos, nagtiwala ka sa Diyos. Pag nagtiwala ka sa tao, wala kang, ayong panalangin, walang puhutan. Papunta ka lang sa dagat-dagat at apoy pag namatay ka. Sabi po ng Diyos mismo, nababasa, hindi kailangan filosofiya. Hindi ko na filosofiya, mayroon na akong mabasihan. Ang tanong ko man sa Katolik, o naman sa Katoliko, sinusunod nyo ba? Huwag kayong mamalisopya, hindi yun ang tanong ko. Sinusunod nyo ba ang nakasulat? Naniwala ba na ang nakasulat, banal na kasulatan, Holy Scripture, na sinusulat ang banal ng mga tao, mga apostoles at mga propeta, mga Israelita? Yun lang ang tanong. Sumusunod ka ba? O namimilosopiya ka lang? Bawal po ang filosofiya. Huwag mamilosopiya. Sabi ng Diyos. Yun po ay pagsunod mo sa Diyos. Colossians 2. Yung mga Katoliko, paliwanag. Paliwanag nyo lang. Sino maniwala sa inyo? Mga hindi legal. Kami ay legal. Legal kami. At saka biblical. Ang Diyos ang paniwala. We ascertain the will of God. Like we ascertain the will of the people in making the law. The will, ako ano ang gusto ng Diyos, hindi gusto ng Katoliko Church Magisterium. Hindi gusto ng tao, hindi gusto na angel. Yun po ang batas, legal interpretation. Tanungin nyo ang mga abogado nyo, mga chief justice nyo, mga justice nyo, mga law student. Tanungin nyo kung ano ang legal interpretation. Will of God, not the philosophy of man. Will of God, will of man, not the philosophy of man. Philosophy is not the will of man, the study about the will of man. This is the study of human wisdom. That is not included in the law. Legal interpretation. Yun po ay philosophy, not legal. Not batas. Hindi batas. Hindi magkasya ang mga paliwanag na theological ng Katoliko dito sa ating mensahe ngayon. Sa itong video ngayon. Pero inihatid ko lang sa inyo na mga anak ng Diyos hindi nanalangin kay sa mga apostol. Ay hindi nanalangin sa mga propeta, sa mga santo. Hindi nanalangin sa bato. Ang Diyos lang, ang Espiritu ng Diyos ang kanilang pinapalanginan ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi po filosofi yun. Mababasa natin. Ang Diyos maabot natin sa langit sa pamagitan ng kanyang Espiritu. Manalangin tayo sa Espiritu Santo. Panalangin po sa Diyos yun. Kasi ang Espiritu Santo, Espiritu ng Diyos. Nakaalam ng lahat ng ng lahat ng ating panalangin. Bakit kailangan nila manalangin sa hindi nakaalam na mga bato, mga icons, mga tao? Kailangan pa ba yun? Sa New Testament at saka Old Testament, wala ako. Hindi na tayo susunod sa Old Testament. Pero wala po sa Old Testament ang panalangin kay Maria. Ang manalangin na 53 times, 53 times about the Holy Mary. 3 times Holy Bee. At isang ama namin. Wala po sa Old Testament po yun. At saka New Testament. Kompleto na po ang gawain sa New Testament. Pagsunod sa Diyos. Ang Diyos sunod, ang New Testament ay batas ng mga Kristyanismo. Kompleto na ho. Sa Matthew 13, sa Hebreo 13, verse 20 to 21, sabi ng Diyos. Yun po, kapatid. Walang batas, walang sinasabi ang Diyos na manalangin kay Maria. Katoliko lang mga tao nagtasabi noon. Mga turo ng simbahang Katoliko. Sa mga santo, sa mga rebulto, at sa mga icons. Filosofiya lang ng tao. Walang mababasa. Both the Catholic version at Protestant version. Ang tinatawag na Biblia. Legal yon, philosophical lang. Theological lang. Hindi po biblical yon. Philosophical at theological lang. Ang Diyos ay never philosophical, never theological. Salamat, Ama, sa iyong awa, sa kapatawaran ng aming kasalanan, sa iyong awa, Ama. Walang hanggang pasasalamat sa iyo, Ama, sa iyong turo, sa iyong Espiritu, sa iyong anak. Salamat sa inyo. At lalong dakila, lalong papurian ka, Ama. To God be the glory. Salamat po. Sana'y magliwanag na sa mga taong ito
spiritual na mga tao, malalaman na may ama pala. Ang ama pala ang pakinggan, hindi tao. Nagturo pala ang ama sa pamagitan ng espiritu, hindi sa tao. Katulad ng mga apostol at mga propeta. Na tinuturuan ng ama. Salamat. To God be the glory. See you in the next video. Paalam ka na, Mayang. To God Be the glory. ano ba, alam mo ba ang be the glory? Dakila ang ama. Great. Great. The Father. Sir Alet, to God, the Father. Iba Father mo The sa ama? Father be the glory. Thank you for your teaching. Thank you, Father. Salamat, ama. Kaya Okay? Salamat. I pray you'll be our eyes and watch us where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. Pray we'll find your light. I pray we'll find your light and hold it in our heart. and hold it in our heart. Stars go out each night. When the stars go out each night, Remind us where you are. Let this be our prayer. let this be our prayer. When shadows fill our day. When shadows fill our day, Lead us to a place. guide us with your grace, to a place where we'll be safe. A world where pain and sorrow will be ended, and every heart that's broken will be mended. And we'll remember we are all God's children, reaching out to touch you, reaching to the sky. We ask that life be kind. Watch us from above. And we hope each soul will find. Another soul to love. Let this be our prayer. Let this be our prayer. Just like every child. Just like every child who needs to find the place. guide us with your grace. Give us faith so we